Nagbabala ang FIVOL sa posibleng malakas na phreatic explosion kasunod ng pagputok ng bulkang Canlaon kahapon. Tuloy-tuloy naman ang rescue operation sa mga LGU malapit sa bulkan. Ang sentro ng balitang yan ihahatid ni Benji Durango live. Audrey, may malaking posibilidad pa rin ng panibagong phreatic explosion ng bulkang Canlaon. Base yan sa aktibidad na pinapakita ngayon ng bulkan. Samantala, ang LGU naman ay nagkukumahog para sagipin ang kanilang mga kababayang naiipit ngayon sa trahedya. Sa ngayon po, base po sa ating visual observation, may steam pa rin po, o moderate steaming activity na pinapakita po si Canlaon. Kulay putoy po ito, so ibig sabihin po pure steam siya. Ayon sa PHIVOLCS, bahagyang humina ang pagbuga ng usok ng bulkang Canlaon sa Negros Occidental. Hindi tulad kagabi na makapal na itim na usok ang ibinuga nito mag-aalas 7 ng gabi. Ito ngayon ang problema sa mga lugar sa paligid ng bulkan. Naglaglag ito ng abo sa ilang bayan tulad ng Canlaon, La Castellana at Bago City. Pero hindi pa rin iniaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad ng isa pang malakas na phreatic explosion matapos ang pagputok kahapon, lalo pat namamaga ang paligid ng bulkan at sunod-sunod pa rin ang pagyanig. May possibility na mag-escalate po yung pinapakita niyang activity. In the sense na mas dumami pa yung bilang ng earthquakes at mas tumaas pa yung antas o yung level ng sulfur dioxide na nilalabas ni Canlaon. Kung sakali man pong mag-o-occur yan, itataas pa po natin yung alert level. Sa Canlaon City, mapa LGU man o residente, magdamag na walang tulugan. Tuloy-tuloy ang rescue operations. Sa kanilang listahan, pumalo na sa 81 na pamilya o 397 na katao ang inilikas mula sa Barangay Pula, Masulog, Inudhangan at Malaiba. Plano sana nilang ipamigay ang 5,000 piraso ng face mask. Kaya lang, kukulangin ito sa 18,000 nilang residente. First problem is heavily ashful. Second is the smell of sulfur. Na it might affect the health of the constituents. In the area that is really close, namely Sitio Minabuntod, Barangay Masulog, so they are experiencing that. But kami dito sa proper, medyo hindi naman ganon kabaho. Sa bayan ng La Castellana, 3 malalaking evacuation centers ang kanilang binuksan kagabi pa lang para sa 179 na pamilya o katumbas ng 763 na kataong lumikas. Sa kabuuan, 9 na bayan ang nakaranas ng ashfall mula sa bulkan na binabantayan ngayon ng mga otoridad. At dahil nakataas alert level 2 ang Canlaon Volcano, bawal na ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone sa paligid ng paanan ng bulkang Canlaon. Audrey, update ko lamang, nag-declare na ng state of calamity ang Canlaon City ngayong araw lamang yan. Samantala, sa bilang naman ay nilabas ng OCD and DRRMC, as of 8 a.m. ngayong araw, papalo na sa 170 families o 796 na katao mula sa 8 barangay ng Negros Oriental at Negros Occidental ang lumikas ngayong araw dahil sa pagputok ng bulkan. Ayon yan kay Director Edgar Posada, si spokesperson ng OCD and DRRMC. Samantala, umabot naman sa 49 million pesos ang halaga ng tulong na ipinamahagi ng DSWD sa mga residenteng naapektuhan ng pagputok ng bulkan. Audrey. Okay, Benji, ano ang advice ng PHIVOLCS dahil batay sa ulat, marami-rami na ring mga volcanic quakes ang naitatala? Ang mga volcanic quakes naman na sinasabi ng PHIVOLCS hindi naman nakakabahala, gawa nga ng hindi naman siya ganun kalakas. Kaya lamang itong volcanic quakes na ito ay isa sa mga palatandaan na meron pa rin movement sa loob ng bulkan. Ang paalala ngayon ng PHIVOLCS, kung kayo ay malayo doon sa 4-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan, manatili kayo sa loob ng inyong mga bahay. Kung may mga ashfall na nangyayari sa inyong lugar, kung pinapa-evacuate kayo, lumikas kayo, o kaya gumamit ng face mask o basang panyo para hindi ninyo malanghap itong alikabok, itong abo na posible namang makaapekto sa inyong kalusugan. Audrey. Okay, batay sa sinasabi ng PHIVOLCS, Benji, sa may 4-kilometer danger zone ba, naaamoy pa rin yung amoy ng asupre na alam naman natin na peligroso sa kalusugan ng mga tao? Mas malala
ang amoy na nararanasan ng mga residente kung malapit ka sa 4-kilometer permanent danger zone. Dahil ang Canlaon nasa mga 6 kilometer away doon sa crater ng Mount Canlaon, ng Bulkang Canlaon, medyo naamoy doon ang amoy asupre. Ang sabi ng alkalde ng Canlaon City, masakit sa ilong, masangsang, masakit sa dibdib. Kaya pinaiiwas niya ang kanyang mga residente na lumabas ng kanilang mga bahay hanggat maaari sa loob lamang ng kanilang mga bahay, magkulong, isara mga bintana at pintuan, o kung hindi naman maiwasan na lumabas, ay gumamit ng face mask o basang panyo para makaiwas dito sa mga abo na ito. Audrey. Okay, ingat po sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, Benji Durango.